Ang topic po natin ngayong gabi ay Acts 20 or mga gawa, sa mga gawa po. Pakibuksan po ang inyong mga Biblia. So, siguro po pwede na po tayong mag-start. Okay na po ba? Pwede na po mag-start. Para po makapaghapunan na po ang lahat. Sige po, bago po tayo magsimula, hingin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa gabing ito at kami ay pinagtipon-tipon mo muli para mag-aral ng iyong salita. Lord, nawa ay gabayan kami na iyong banal na spirito upang siya ang mamuno. Ikaw ang mamuno, Panginoon, sa ngayong gabi upang kami ay matuto sa iyong salita, Panginoon. Lord, ipakaingatan mo ang mga aming mga kapatid na pauwi pa lang sa kanilang mga trabaho, kung ano man ang kanilang ginagawa sa oras na ito, ay ikaw, Panginoon, ang magbantay at magpatnubay sa kanila, Panginoon. Lord, sa iyo namin naalay ang gabing ito. Ikaw lamang ang aming sasambahin, ikaw lamang ang aming papupurihan sa tanging pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. In Jesus' name, Amen. So, magandang gabi po muli. Nabuksan niyo na po ba ang inyong mga Bible? So, ito pong pag-aaralan natin ay gawa sa Acts 20. So ito po ay patungkol po sa paglalakbay pa rin po ni Apostol Pablo tungo po sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoong Jesus, ano. So ito po ay alam po natin na si Pablo ay apostles to the Gentiles, no? So naghahatid siya ng magandang balita sa iba't ibang lugar, no? So bago po 'yan, balikan po natin yung pangyayari sa Acts 19 para lang po tayo ay ma-refresh, ano. So dapat po si Apostol Pablo ay tutungo po sa bayan ng Efeso. Ngunit po ay binalaan po siya ng mga tagasunod ni Jesus na huwag tumuloy dahil sa nagkakagulo po yung mga dahil po nagkakaroon po ng kaguluhan sa Efeso, no? So matatandaan po natin na topic po last week na nangangamba po yung mga negosyante, especially yung mga negosyante doon sa bayan na gumagawa po ng rebulto ni Artemis, no? So ang kanilang Diyos-Diyosan po doon ay si Artemis. So yung mga negosyante, yung mga gumagawa po ng rebulto ay nangangamba sa paghina dahil paghina ng kanilang negosyo kung maririnig nila na magturo si Pablo, no? So dahil nagkakagulo nga, natatakot sila, no, na baka maniwala yung mga tao at hindi na sa rebulto nila or si Artemis hihina po yung negosyo nila, no. So yun po yung reason kung bakit hindi pinatuloy ng mga tagasunod ni Jesus si Pablo sa Efeso. So later on, nung nawala na po yung humupa na po yung pagkakagulo, no, basahin po natin Acts 20 verse 1 hanggang 4. So open niyo po yung inyong mga Bible para po tayo ay makasunod dahil wala po tayo ulit na slide, ano. So again po, Acts 20 verse 1 to 4. Basahin po natin. Nang matapos na ang gulo, ipinatawag ni Pablo ang mga tagasunod ni Jesus. Pinayuhan niya sila na magpakatatag, at pagkatapos niya magpaalam sa kanila, pumunta siya sa Macedonia. Maraming lugar ang kanyang pinuntahan sa Macedonia, at pinalakas niya ang loob ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng pangangaral sa kanila. Pagkatapos, pumunta siya sa Gresya, at nanatili siya roon ng 3 buwan. Nang magbabiyahe na siya
papuntang Syria, nalaman niya ang plano ng mga Hudyo na patayin siya. Kaya nagpasya siyang bumalik at dumaan sa Macedonia. Sumama sa kanya si Sopater na taga Berea na anak ni Pyrrhus, sina Aristarchus at Secundus na mga taga Thessalonica, si Gaius na taga Derbe, si Timoteo at sina Tychicus at Trophimus na mga taga Asia. So yung Paul ministry po ay in Macedonia ay nakafocus po on strengthening or pagpapatibay ng early Christian churches. So ini-encourage po sila ni Pablo na patatagin ang kanilang pananampalataya. And by helping them to grow and mag-mature sa kanilang pagiging Kristiyano. So, nagbibigay din po si Pablo ng inspiration sa bawat isa, sa mga bawat tagasunod ni Jesus, na kayanin yung mga bawat pagsubok na dadating sa kanilang buhay dahil po sa kanilang pagsunod at pagsuko sa ating Panginoon. So, sa early Christian churches, nung nag-start pa lang ang early Christian churches. So, marami pong pinagdadaanan yung mga tagasunod ni Jesus, Kasi, first of all, meron ng nauna na mga religion, meron na mga naitatag, especially yung mga Jews. Ang kanilang sinusunod ay yung ang Old Testament, So, ang isa po sa nilalaman nun ay ang Book of Moses. So, yun po yung kaya po marami pa rin pong tao, especially mga Hudyo, ang hindi naniniwala na ang Panginoong Jesus ay yung hinihintay nilang Messiah. So, even yung mga Hudyo ay sila yung number one na nagpapahirap doon sa mga apostol at sa mga iba pang mga tagasunod ng ating Panginoon, So, sumunod po ang huling pagdalaw ni Pablo sa Troas, Acts 20 verse 9 to 12. Basahin po natin. May isang binata roon na ang pangalan ay Eutychus na nakaupo sa bintana. At dahil sa haba ng pagsasalita ni Pablo, inantok siya at nakatulog ng mahimbing. At nahulog siya sa bintana mula sa pangatlong palapag. Patay na siya ng buhatin nila, pero bumaba si Pablo at dinapaan niya si Eutychus at niyakap. Sinabi niya sa mga tao, "Huwag kayong mag-alala, buhay siya." At pagbalik ni Pablo sa itaas, hinati-hati ang tinapay at kumain. Pagkatapos, nangaral pa siya hanggang madaling araw at saka siya umalis. Ang binatang nahulog ay inuwi nilang buhay at lubos silang natuwa. So, marami po dito sa atin, hindi lang po dito sa ating church, kundi siguro sa iba pang mga churches, na katulad po ng ni Eutychus, or ni Eutychus na minsan sa sobrang haba ng preaching, at yung iba po sa atin ay nakakatulog. So, tayo po ay magdoble ingat, baka po tayo ay mahulog sa ating mga upuan. So, kailangan po maging ready tayo before po tayo pumunta sa church. Kailangan na before Saturday pa lang, maaga po tayo matulog. Kailangan ready po tayo sa pakikinig para po hindi tayo antukin yan, Hindi naman po inaabot ang ating mga pastor ng madaling araw para po tayo ay antukin. Kailangan na refresh ang mind po natin bago po tayo pumasok sa church at makinig ng salita ng ating Panginoon, So, yung aksidente po na nangyari noon ay isa po itong miracle ng pagdi-display po ng power ng ating Panginoon, Yung miraculous restoration ng buhay ni Eutychus, ito po ay dahil po sa faith ni Apostol Pablo na naging daan upang ibalik ng Panginoon yung buhay ng isang mananampalataya, So, actually magandang story po 'yun, Magandang example din, na tayo ay kailangan lagi tayong alive,
no, sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kasi hindi po para sa kanila, sa mga preacher, ang kanilang yung mga sinasabi nila, kundi para po sa ating lahat, no, para po ma-feed yung ating banal na spirito, kasi we need to feed the Holy Spirit within us ng Word of God, para po tayo ay to strengthen, no, our faith. No, next po ay mula sa Troas papuntang Miletus. So Acts 20 verse 16, basahin po natin. Hindi kami dumaan sa Efeso dahil ayaw ni Pablo na manggugol ng oras sa lalawigan ng Asya. Nagmamadali siya dahil gusto niya makarating sa Jerusalem bago dumating ang araw ng Pentecostes. So, we believe na, alam po naman po natin lahat na ang sumulat po ng Acts ay si Luke. Ano po? So, kung mapapansin po natin, sa binasa po natin, na parang para siyang narrator na ng buhay ni Apostol Pablo, no? Dahil, of course, si Luke po ay ang companion isa sa mga companion ni Apostol Pablo, no, sa kanyang journey sa pagpapalaganap ng magandang balita. So, sa mga hindi po nakakaalam, ang araw ng Pentecostes or Day of Pentecost ay isa pong festival. So, ang mga Jewish po, no, daming festival, ano. Pero upon searching, parang ito po yung parang yung Pentecost, a Day of Pentecost is ito po yung pinagdidiriwang ng mga Hudyo na ito po isa sa mga pinagdiriwang ng mga Hudyo, no. So gusto pong bumalik ni Apostle Paul agad sa Jerusalem upang maabutan niya yung festival, no. So sa Acts 2, kung ating pong matatandaan, kung ating pong maaalala, ay bumaba po yung banal na spirito sa mga apostol, no. Ito po yung araw ng Pentecost. So very special po yung araw na to sa kanila, kasi dun nila na feel yung presence ng Holy Spirit, the day of Pentecost. So that time, ang preacher po noon, yung first time po mangyari, at yung na-experience nila, na-encounter nila ng first time yung Holy Spirit, ang nagtuturo po noon ay si Apostle Peter, no. So sobrang powerful po ng preaching ni Peter nung time na yon, ay nagkaroon po ng nabautismuhan po ang 3,000 na tao, no. So ang dami po no. So ang dami pong tumanggap sa Panginoong Jesus, no, noong time po na yon. So imagine 3,000 po, dahil po sa sobrang powerful ng kanyang teaching, no. So next po tayo, ang pamamaalam ni Pablo sa mga namumuno ng iglesia sa Efeso. So by the way po, hanggang 5 lang po yung punto natin, no. So ngayon po binabasa po natin yung Acts 20. So later on, we will explain po, or magkakaroon po tayo ng punto, no. So sana po ay nasusundan po natin, hindi naman po ba masyado mabilis. Okay. So ayun po, tuloy po natin. Ito po yung last part ng nung Acts 20, ang pamamaalam ni Pablo sa mga namumuno ng iglesia sa Efeso. So basahin po natin ang Acts 20 verse 21 to 23 lang po. Pinaalalahanan ko ang mga Hudyo at mga hindi Hudyo na kailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ngayon pupunta ako sa Jerusalem dahil ito ang utos ng banal na Espiritu sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang alam ko lang, kahit saang lungsod ako pumunta, pinapaalalahanan ako ng banal na Espiritu na na bilangguan at pag-uusig ang naghihintay sa akin. So, si Pablo po,
bilang isang lingkod po na ating Panginoon, ay dumadating po siya sa point ng kanyang ministry na alam niya na malapit na siyang mahiwalay sa mga taong mahal niya, no? Ito po yung mga tao na yung mga tagasunod po ng ating Panginoon, ano? So, especially po yung mga matatanda sa iglesia or mga elders ng Efeso, no? So, sa kanya pong pamamaalam, iniwan niya yung pinaka makapangyarihang halimbawa ng tunay na lingkod ng Diyos. So, paano nga po ba maging lingkod ng tapat na hanggang sa wakas? No? So, yun po yung ating title ngayon. Lingkod na tapat hanggang sa... Ay, sorry po, nawawala. So, again po, tanungin po natin ang ating mga sarili na tanungin natin, lagi i-remind po natin ang ating sarili na kailangan kong maglingkod ng tapat sa ating Panginoon, sa aking Panginoon, hanggang sa huling buhay ko, sa huling oras ng aking buhay. No? So, paano nga po ba? Paano nga po ba maglingkod, ano? Hanggang sa huli na faithful sa ating Panginoon. So, number 1, ang tunay na lingkod ay naglilingkod kahit may luha or may tears, no? So, sa verse 18, 19, Acts 20 verse 18 to 19, naglingkod ako, ito po, sabi po ni Pablo, naglingkod ako sa Panginoon na may pagpakumbabaan, may luha at pagsubok. No, yun po ang sabi ni Apostle Paul. So, of course, alam po natin na yun nung time niya, hindi po ganun kadali na maglingkod sa Panginoon, no? So, marami pong threat sa buhay ni Apostle Paul nung time po na yun. So, tayo man, hindi man tayo nakakaranas ngayon ng pambabato, ng pamamahiya, or mabilanggo, o kaya ay i-crucified, o kahit kung ano pa man yung mga ginawa before, no, sa early Christian churches, no. So tayo na naglilingkod sa Panginoon, minsan napapagod tayo, nakakaramdam tayo ng pagod bilang tayo ay tao lamang. So halimbawa na lang po natin diyan ang ating Pastora Rhea, kasama na rin po si Brad Lodi, pati na rin po si Sister Marlene, no. So kung kayo po ay nadalaw na, no, or napuntahan na nila sa inyong mga bahay para po mag-Bible study, makikita nyo po na kahit umuulan, kahit po sobrang init, yung pagod po nila nandun no, pero hindi po sila tumitigil kasi alam po nila yung paglilingkod nila sa ating Panginoon na kahit napapagod, no, kahit minsan mahirap yung pupuntahan nila, so tumutuloy pa rin sila, no. So isa po yan sila sa halimbawa sa ating church, no. So bilang po tayo ay lingkod ng Diyos, at tayo po ay may obligasyon sa buhay na binigay niya sa atin. Ito po yung ang obligation po natin. Ako po ang naniniwala na ang obligation po natin sa ating buhay na pinagkaloob ng ating Panginoon ay kailangan po natin i-share yung salvation sa ibang tao, no? So hindi lang po para sa atin yon, kasi kundi kailangan po natin na ma-spread ang good news sa ibang tao, no? So hindi lang po dapat nasa isip natin na tayo lang ang kailangan magligtas. So kailangan natin paglingkuran ang ating Panginoon. So yun po yung isa sa mga ways para po mapaglingkuran natin ang ating Panginoon, na to share the salvation to other people, ano, especially sa ating mga mahal sa buhay, no? So tayo po, pag po siguro ang iba po sa atin, kapag po nag-share ng good news sa ibang tao, so nakakaramdam po tayo ng pain kasi not because of the rejection, kasi hindi naman po lahat, hindi po ba matatanggap yung ang ating Panginoon. So minsan karamihan sa mga nasisharean po natin ay
hindi naman po natin masabi na negative sila. But of course, hindi open yung eyes nila, hindi open yung heart nila sa pagtanggap ng totoo, no? So, nagkakaroon po tayo ng pain, not because of the rejection and the pride, no? So, yung pain po na yon is, yung pain na nafe-feel natin or yung naramdaman natin ay pain po kasi alam natin na kung saan mapupunta yung kaluluwa nila sa araw ng paghuhukom, no? So, yun po yung pain na nafe-feel natin. Pero, lagi po natin tatandaan na sa lahat, ang Panginoon po natin ang nakakakita ng lahat ng ating ginagawa, lahat ng sakit at sakripisyo, especially ang mga luha natin. Ang Panginoon po yung nakakakita ng luha ng tapat na paglilingkod sa Kanya. No? Kahit tayo ay nakakaranas ng pagsubok, habang tayo ay naglilingkod sa Kanya, tulad po ni Pablo, alam niya na may magandang kapalit ito pagdating sa langit. Ano? So, example na po natin dyan, yung magsasaka. Di ba? Alam po natin yung mga magsasaka. No? So, araw-araw po, yung process po, hindi naman po bigla na magkakaroon ng bigas. Ano? So, may process po yun. So, everyday, bubungkalin po nila yung lupa, kahit mainit, kahit unsure po, uncertain po yung kung magkakaroon ng malaking ani or hindi po sila sure kung malulugi ba sila or kikita sila. Pero ginagawa po nila yun dahil alam nila na darating po yung panahon ng pag-ani regardless kung malugi sila or malugi sila dun sa ginagawa nilang pagsasaka, no? So, ganun din po si Pablo. Hindi siya tumigil kahit mahirap kasi alam niya na may gantimpala ang tapat na paglilingkod, no? So, sabi nga po sa Matthew 24 verse 13, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen po ba? So, paano po natin yun may apply sa ating buhay? So, kapag po tayo ay napapagod sa paglilingkod sa ating Panginoon, wag niyo pong sabihin na tama na, titigil na ako, ayoko na, balik na ako sa dati kong buhay, ganyan. Ang sabihin po natin sa ating Panginoon, ang ipag-pray po natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo akong magpatuloy. Kasi, syempre, hindi naman po tayo parehas ng mindset, no, ng ibang tao, no. So, hindi po lahat tatanggap sa ating Panginoon. So, yun po ang idulog natin sa ating Panginoon na tulungan niya tayo na magpatuloy, no. So, dahil lang bawat luha po ng naglilingkod sa ating Panginoon ay nabibilang niya at hindi po ito masasayang. No? Amen po. So, sabi nga po sa pahayag 7:17, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila at siya'y nugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mata. So, amen. So, lahat po yan, lahat po ng pain na nararamdaman natin kapag tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, ay papahirin po ng ating Panginoon. So, wala na po tayong mararamdaman na pain, hindi na po tayo makakaranas ng pag-iyak pagdating po ng panahon na makakasama na natin ang Panginoong Jesus. No, amen po. So, number 2 po, ang tunay na lingkod ay nagtuturo ng buong katotohanan. Ayan. So, sa verse 27 po ng Acts 20 verse 27, sapagkat hindi ako nag-aatubiling ipahayag sa inyo ang buong kalooban ng Diyos. So ngayon po sa atin, marami po yung gusto na message, yung pong pampasaya lang. Yun nga po yung example ko po kanina, marami pong nakakatulog sa ating church dahil siguro po hindi dahil sa puyat, pero sa boredom, ano? So, nakakaranas po sila ng boredom, no? So, especially yung mga kabataan, no? Na understandable naman dahil sa panahon po ngayon, marami pong hindrances, no? Especially mga gadget, social media, no? So, parang hinahanap ng mga kabataan ngayon yung masasaya,
no? So, kailangan lively. Kaya lang, ngunit si Pablo po, ay hindi po siya takot na magsabi ng totoo kahit marami po yung nasasaktan. So, syempre po dahil alam niya na ang totoo lang ang pwedeng magpalaya sa tao. So, hindi, siguro po ay sample ko po dyan yung parang doktor po. So, isang doktor po. So, hindi po pwedeng itago ng isang doktor yung diagnosis ng isang may sakit, no? Dahil ang reason kasi masasaktan ang patient. So hindi po 'yun. So kahit masakit, kailangan sabihin ng isang doktor kung ano yung result ng result mo, yung diagnosis sa no? So kasi gusto niyang gumaling ka. So yun ang purpose ng doktor, So pagalingin ka sa sakit mo. So ganun din po si Apostle Paul. Mas gusto niya na masaktan ka sa katotohanan kaysa mapasaya ka sa kasinungalingan, hindi po ba? So sometimes, sa mga nagtuturo po sa atin, minsan tinatamaan tayo, yung ganyan. So, always be mindful po mga kapatid na lahat po, pag po may ating pastora or lahat po na tumatayo na sa pulpito na mga pastor at iba pa po mga teachers or preachers, ay lahat po ay gusto na sabihin po yung buong katotohanan. So, lahat po ay nasa Bible. So, kung minsan nauuna yung sarili natin or yung sarili nating pain na natamaan ako, ganyan, ang sakit naman nung sinabi. But let's remind ourselves, no, na kaya na tinamaan kasi baka totoo, no, na kailangan mong baguhin. No, wag natin ilagay sa negative side yung narinig nating preaching na nasaktan ka, kundi let's turn it into positive, So, okay, I need to change that attitude. I need to change what I'm doing kasi baka na mamali ako ng path, no? So, paano po ba natin yun na maia-apply pa sa ating buhay, no? Totoo na kung tayo po ba ay handa ba tayong tumanggap ng katotohanan ng ating Panginoon? So, let's itanong natin sa ating sarili na handa po ba tayo na tumanggap ng katotohanan sa ating Panginoon kahit na masakit? So, itanong po natin yun sa ating sarili kasi lahat po ng naririnig yun na preaching ay lahat po yun ay nasa Bible, no? So, ang tunay po na naglilingkod sa ating Panginoon ay hindi lang po tayo ay parang nice preacher, kundi truth preacher, no? So, kahit hindi man po kayo isang preacher or basta po tayo ay nag-share ng gospel ng ating Panginoon, nag-share ng good news sa ating Panginoon, siguraduhin, let's make sure na gawin natin hinay-hinay lang, na hindi masasaktan yung mga tao na hindi pa nakakarinig ng word of God. Kasi minsan nakakapanood tayo sa Facebook na kung napanood niyo na po yun, parang nasa jeep po yung babae, and then parang di ko po alam kung may extra piercing po siya sa tenga or may tattoo, parang ganun. So, may nag-share po ng good news sa kanya. May edad po na babae, direct to the point po ata yung nag-share sa kanya na mapupunta ka sa impyerno, parang ganun. So, hindi naman po ganun, no? So, yun po ay pananakit na po talaga, no? So, tayo po, gawin po natin na with love ang gagawin natin, So, kasi kung wala pong love yung gagawin natin, nagja-judge po tayo ng ibang tao. Hindi po tayo nag-share ng good news, kundi nagja-judge. Nagiging
yun nga, nagja-judge po tayo ng ibang tao na dahil alam natin sa sarili natin, ako nakarinig na ako ng good news, okay, sharean ko siya, kaya lang, sabihin ko, pupunta ka sa impyerno kasi ganyan ang physical appearance mo, yung ginagawa mo everyday, yung lifestyle mo. So, hindi po ganun, ano. So, make sure po na gawin po natin na slowly lang po, slowly but surely, ano. So, with love po ng ating Panginoon. Lagi po natin isasama ang ating Lord sa lahat po ng ating gagawin at lagi po natin iisipin ang ating Panginoon before we speak, ano. So, next po, number 3. Ang tunay naglilingkod ay nagbabantay sa kawan. So, verse 28 to 30. Acts 28, verse 30. Pakanin ninyo at bantayan ang kawan ng Diyos. Darating ang mga mababangis na asong gubat, no? So, sinabi po ni Pablo na mag-iingat po tayong lahat, no? May mga tao po or sinabi niya po ito nung nagpaalam po siya, no, sa iglesia ng Efeso, no? Sa mga sabi po niya may mga tao na papasok sa iglesia na gustong manira, manlilang at manghati, no? Kaya ang tunay na naglilingkod ay hindi lang po nagtuturo kundi nagbabantay din. So parang tayo po ay maging pastol sa gabi, no? Habang tulog po yung ating mga tupa, tayo po ay gising, no? So tayo po ay alive na alive kasi yung po kasing pastol, alam niya na kapag dumilim, lalapit na po yung mga lobo. So, ganoon din po dapat tayo. Lagi po tayong gising, lagi po tayong attentive, no? Gising po tayo sa temptation, alerto po tayo sa kasalanan, at handa po nating ipagtanggol yung ating pananampalataya. Handa po natin na panindigan ang ating faith sa ating Panginoon, ano? So, paano po natin to mai-apply sa ating buhay, no? Na huwag po tayong maging lingkod ng ating Panginoon na relax lang, no? Huwag po tayong maging isang lingkod na relax lang, no? Sa panahon po ngayon, kailangan na po natin ng mga lingkod na gising, no, na matapang at may malasakit sa kawan. So, alam niyo po, mga kapatid, sa mga this past few weeks na experience po natin yung mga earthquakes, ano. So tayo na feel na natin or nakikita na natin yung mga signs na malapit na dumating ang ating Panginoon. So, tayo dapat, hindi tayo maging relax, no, sa ating paglilingkod. Nauupulan tayo ng every Sunday na parang walang nangyari, na pinapakita na ng ating Panginoon na marami na po na signs na malapit na siyang dumating. So, dapat tayo maging gising. Gising na po ang ating paglilingkod. So, kailangan na double time po tayo lagi. Double time na po tayo simula ngayon sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, ano? Kasi hindi po natin alam, wala pong oras, wala pong araw, kung kailan po darating ang ating Panginoon. Huwag na po nating hintayin yung time na magsisi po tayo sa bandang huli. Kasi ngayon po yung time na binibigyan po niya tayo ng chance na talikuran lahat ng mga bad habits natin, ng mga yung lifestyle natin na hindi natin maiwan, no? So lagi po natin everyday, lahat po ng gagawin natin ay ipagpe-pray po natin sa ating Panginoon para po tayo ay hindi maligaw, ano? So number 4 po, malapit na po tayo matapos. So, ang tunay na lingkod ay hindi sakim, no? So, verse 33 to 35. So, hindi ko nasaan ang pilak o ginto ni numan. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Si Paul pa rin po yan, ano? So, ang puso po ni Apostle Paul ay malinis po, ano? Hindi siya naglingkod para sa pera or para sa posisyon. Gusto niya yung kaligtasan ng tao, hindi po yung kayamanan, no, na makukuha niya. So,
maging inspiration po sana sa atin. Isa sa mga inspiration natin ay si Apostle Paul, kasi alam po naman natin na before siya maging apostle to the Gentiles ay isa po siyang mamamatay tao or murderer, no? So siya po yung number 1 na tumutugis sa mga followers ni Jesus, ano? But dahil po sa kabutihan ng ating Panginoon ay minulat niya po yung mga mata ni Paul, no, kung alin po yung tama, kung alin po yung tamang daan. So another example po, kung alam niyo po yung Red Cross, alam niyo po ba yung Red Cross organization? Isa po siyang humanitarian organization. Yung po mga nagtatrabaho doon or yung mga gumagawa po, mga workers, no, ng Red Cross ay halos po puro volunteers. So meaning wala po silang bayad, no? Pero di po ba yung heart nila ay yung heart po nila ay masaya, no, na nakakatulong sila sa ibang tao. So ganun din po tayo dapat maglingkod. So na hindi lang po kailangan po ay yung pagiging tapat po natin sa paglilingkod. Nagbibigay po tayo ng tapat na paglilingkod, hindi po tayo naghahanap ng kapalit, no? So hindi po tayo naghahanap ng papuri or kayamanan dito sa lupa, kundi yung maraming soul po tayong alam po natin na maliligtas, no? Isa na po yun na blessing or isa na po yung blessing sa buhay natin na dapat natin na naisipin. So kapag po nakawin po tayo ng soul, sobrang fulfilling, no, sa ating heart, no? So paano po natin iyon ma-apply sa ating buhay? So pag po tayo naglilingkod, tanungin po natin ang ating sarili, para saan ba yung ginagawa ko na to? Para kay Kristo ba or mapansin, or baka gusto ko ba na mapansin ako? Kasi ang tunay po na naglilingkod ay naglilingkod ng masaya kahit walang kapalit. Dahil si Jesus po ang isa po siya na malaking gantimpala na sa atin, ano? No, hindi wala pong makakatumbas na kahit ano, no, si Jesus lang. Yung tanggapin tayo ng ating Panginoon, patawarin tayo sa ating mga sala, yun po ay isang magandang biyaya or gantimpala sa atin, no? So number 5 po, last na po, ang tunay na lingkod ay nagtatapos ng may katapatan, no? Verse 36 to 38, si Pablo ay lumuhod at nanalangin kasama nila. Sorry po, pasensya na po ulit. So, ulitin ko po, si Pablo po ay lumuhod at nanalangin kasama nila, at sila ay na umiyak, no, verse 36 to 38, no. So ito po yung pinaka-touching na bahagi ng na Acts 20, no. So hindi siya umalis ng mayabang sa sarili, kasi marami siyang napasunod, no. So maraming naging followers ang Panginoon, no. So kundi umalis siya na iniwan niya yung Efeso ng may luha. Yun po yung tanda ng kanyang pagmamahal at katapatan sa kanyang ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon. So yung mga tao din po ay umiyak, hindi dahil po sa sermon ni Pablo, kundi sa buhay ni Pablo. Again po, na iba yung transition po ng buhay ni Pablo, no. So naging ebidensya yung katapatan ng ating Panginoon sa buhay ni Pablo, no. So ang buhay po kasi natin, mga kapatid, ito po ay lagi natin tatandaan. Ang buhay natin ay parang karera, no, or race, o takbuhan, no. Ito po, para po itong karera, hindi po importante kung sino yung mabilis sa atin na
mabilis sa atin sa simula na una kang nakakilala sa Panginoon or huli kang nakakilala sa Panginoon, ang mahalaga po diyan ay kung sino po o kung sino po sa atin na hanggang sa huli ng ating buhay ay nakatapos ang paglilingkod ng may katapatan sa ating Panginoon, no? So kapag po dumating yung araw na tayo ay hahantong na doon sa last chapter na ating buhay, dapat masabi natin sa ating sarili, katulad nung kay Pablo, no, sa buhay ni Pablo, na natapos ko yung aking takbuhin, sabi ni Pablo sa 2 Timothy 4:7-8, natapos ko ang aking takbuhin, naingatan ko ang aking pananampalataya, no? So I fought a good fight, sabi ni Pablo. So tayo din po, hindi man po natin mapantayan yung ginawa ng ibang apostol nila Pablo at iba pang mga apostol at mga tagasunod ng ating Panginoon, hindi man tayo dumating dun sa hindi man natin maabutan yung mga na-reach nila na goals. So nawa po ay maging productive po tayo, maging productive po yung ating buhay, na not only for making money but in serving our Lord, no, truthfully and faithfully, no. So sa bawat ginagawa natin sa buhay, kung hindi man natin nga mapantayan kung ano yung mga sacrifices nila before, no, nawa ay yung bawat ginagawa natin sa atin, alalahanin natin ang ating Panginoon. So, for example, tayo ay titiklop ng damit, kakain. So, let's give everything we do, ibigay natin sa ating Panginoon. No? So, lahat ng na-achieve natin everyday ay kailangan na mag-glorify ang ating Panginoon. Ano? So, pag tayo may na-accomplish na isang bagay, so let's not forget our Lord, no? So siya lang ang may bigay at may bigay ng lahat ng ating kakayanan sa buhay. So nawa po ay may naintindihan po tayo. So sana po ay lagi po natin aalalahanin sa ating sarili na ano nga ba ang tunay na ang tunay na naglilingkod sa ating Panginoon, ano? So tayo po mga kapatid ay maglingkod ng tapat hanggang sa wakas. Ayan. Ito po ang panghuli na message ko po sa ating lahat, na kahit po sa mundong ito, dito po sa mundong ito na ang dami pong temptation, ano? So ang daming pagsubok, ang daming pagod na nararamdaman natin everyday, no? So kailangan po hindi po sa atin mawala na maging tapat tayo sa ating Panginoon, dahil ang Panginoon po natin, hindi po siya naghahanap ng perpektong tao ngayon, no? Hindi po siya naghanap ng perpektong tao kahit dati. So, ang hinahanap po ng ating Panginoon ay ang taong tapat na maglilingkod sa Kanya, no? So, let's challenge ourselves. Kung hindi tayo ma-praise sa ating paglilingkod sa Panginoon, or hindi tayo mabigyan ng award dito sa lupa, ay i-challenge natin ang sarili natin na kahit hindi natin matanggap lahat ng yon, yung mga papuri or yung mga award, ay lahat ng ating ginagawa na paglilingkod sa ating Panginoon ay para sa Kanya, no? Isa na yon na blessing sa ating buhay, no? So maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita po tayo sa Sunday. Agahan po natin. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, kahit po may distraction sa inyong paligid, sa mga nanay katulad ko na may mga anak na magugulo, so kahit po may mga distractions na kayo na nakasama, ang importante po ay madala po natin sila sa church. Hindi po natin alam na
yung tenga nila ay nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Ano? So, even though na meron na magugulo sa ating paligid, make sure po natin na meron, yung tenga po natin ay nakikinig. No? So, mag-focus po tayo sa every Sunday, not even every Sunday, pati na rin po Wednesday and Fridays. Ano? So, maraming salamat po sa inyo. Pag-ingatan po kayo ng ating Panginoon sa gabing ito at sa araw-araw ng ating buhay. So, wakasan po natin ang ating pag-aaral ngayong gabi sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa binigay mong halimbawa sa amin. Binigay mong halimbawa si Pablo kung gaano katatag ang kanyang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Kahit na nakaranas siya ng hindi magagandang bagay, nagpahirap sa kanyang physical na katawan, Lord, dalangin ko, Panginoon, na maging inspirasyon, Panginoon, ang buhay ni Pablo, na kami ay maglingkod sa iyo ng tapat hanggang wakas. Panginoon, patuloy mo kaming pag-ingatan, ang aming pamilya, sa mga nangyayari ngayon sa aming paligid, sa buong mundo, Panginoon. Patuloy mo kaming pag-ingatan. Lord, kung ano man ang plano mo, kung ano man ang nais mo mangyari, Lord, let your will be done, Panginoon. I'm just asking, Panginoon, for your protection, O Lord God, sa aming lahat, sa lahat ng aming buong pamilya, Panginoon. Lord, nawa ay pagtibayin mo ang aming pananampalataya, at nawa ay samahan kami ng iyong banal na espiritu sa araw-araw naming pamumuhay upang, Panginoon, magkaroon kami ng strength, Panginoon, to win soul, Panginoon. So, to share gospel and salvation to everyone, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Kayo po ang mag-ingat sa aming lahat. Maraming pong salamat sa pagpatnubay nyo sa aming sa gabing ito. Lord, ikaw lamang po ang aming tataas. Ikaw lamang ang aming pararangalan. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.